Ang Simbahang Bato sa Laurel, Batangas. Sa bayan ng Laurel, Batangas, matatagpuan ang isang lumang simbahang bato na mayuitanyag na pasyalan. Subalit ayon sa matatanda, bago pa ito gawin po panalaminan, isa itong kuweba na pinamugaran ng mga espiritu. Ayon sa kwento ng mga nakatira malapit dito, tuwing madaling araw, may maririnig na tila may nagdadasal sa loob ng kuweba. Sa umpisa, mahina at tila manatinig ay nakakatakot, ngunit habang tumatagal, nagiging malungkot, naghahalakakan, at minsan ay umul ng mga nilalam na hindi malaman kung tao o hayop. Isang gabing tahimik, may 3 kabataan ang naglakas loob bumasok sa simbahang bato. Ang sabi nila, gusto nilang patunayan na wala talagang multo. At nakatang-isip lang ang lahat ng kwento ng matatanda. May dala silang flashlight at kandila. Sa loob, malamig at tila humihina ang hangin. Habang naglalakad sila, nakarinig sila ng yabag mula sa pinakagitna ng kuweba. Nang ilawan nila, wala silang nakita. Ngunit ang kanilang mga anino ay hindi sumusunod sa liwanag. Ang kanilang mga sariling anino ay naiwan sa pader, nakatayo at nakangiti. Kahit sila'y gumagalaw na. Isa sa kanila ang sumigaw at nagtatakbo palabas, subalit 2 kasama niya ang natigilan. Ang anino ng isa ay nagsimulang kumalas sa pader at lumapit sa kanila. Maitim, mahaba ang mga daliri, at pulang-pula ang mga mata. Hindi kayo dapat nandito. Kinabukasan, natagpuan ng mga residente ang 2 kabataan sa may bungad ng simbahang bato. Nakaluhod at walang malay. Nang sila'y nagising, hindi na sila nakapagsalita muli, tanging nakatitig na lang sila palagi sa kanilang sariling anino sa lupa, para bang may hinahabol o may kinatatakutan. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing tuwing Biyernes ng gabi, kung makikinig ka ng mabuti sa loob ng simbahang bato, maririnig mo ang bulungan ng mga anino, mga kaluluwang nakakulong. Makalipas ang ilang linggo mula nang matagpuan ang 2 kabataan hindi na muling nakapagsalita, nagsimulang kumalat ang balita sa buong bayan ng Laurel. Ang simbahang bato raw ay muling nagising. Isang gabi, isang mangingisda ang dumaan malapit sa lugar. 2:00 ng madaling araw, tahimik ang paligid at tanging alon sa lawa ng taalam maririnig. Ngunit mula sa kuweba, may maririnig na tila kampana, malakas, mabigat, at sunod-sunod na tunog ng kampana. Kahit kailan may walang kampana roon. Nang sumilip siya mula sa malayo, nakita niya ang loob ng kuweba na tila may nagsasagawa ng misa. Mga tao, nakaputi, nakayuko, at sabay-sabay na nagdarasal sa wikang hindi niya maunawaan. Sa altar, nakatayo ang isang lalaking nakaitim, nakatalukbong ang mukha, at sa kanyang harapan ay isang krus na nakabaligtad. Hindi nakatiis ang mangingisda. Tumakbo siya pa uwi, ngunit habang siya'y tumatakbo, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, wala naman. Pagdating niya sa kanilang bahay, sa salamin ng kanilang bintana, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Ngunit ang refleksyon ay nakangiti, habang siya'y takot na takot. Kinabukasan, natagpuan siyang bangkay, nakaluhod sa tabi ng lawa, parang nananalangin, at sa kanyang anino sa lupa, may nakaukit na imahe ng krus na nakabaligtad. Mula noon, sinasabing bawat taong lumalapit sa simbahang bato kapag hating gabi ay nakakarinig ng kampana, may ilan ding nakakita ng mga taong nakaputi na tila nagmimisa. Ngunit ang kanilang mga mukha ay wala, pawang balat lamang, walang mata, walang bibig.
At ang pinakakatakot, sabi ng mga matatanda, ang sinumang makarinig ng 3 sunod-sunod na kampana mula sa loob ng kuweba ay hindi na muling makakabalik ng buho. Ang kanilang katawan ay may iwan. Ngunit ang kanilang kaluluwa ay kukunin ng mga anino upang sumama sa walang katapusang misa sa simbahang bato. Lumipas ang ilang buwan, at dumating ang isang grupo ng mga paranormal investigator mula Maynila. Ayon sa kanila, narinig nila ang mga kwento tungkol sa simbahang bato at gusto nilang patunayan kung totoo nga ang mga kababalaghan. Dumating sila isang gabi ng Biyernes, dala ang mga kamera, recorder, at kagamitan habang papalapit sila sa kuweba. Narinig agad nila ang kampana, malakas, parang nasa mismong loob ng kanilang taina. Isa sa kanila ang biglang nanginig at nahulog ang hawak na kamera. Sa kanilang likuran, tila may naglalakad ngunit wala naman silang nakikita. Pagpasok nila sa loob, nagsimula ang mga kagamitan nilang magingay. Parang may malakas na presensya. Ang dingding ng kuweba ay biglang nagkaroon ng mga anino, gumagalaw, humahaba, at dahan-daan lumalapit sa kanila. Sa gitna ng kuweba, nakita nila mga taong nakaputi, nakayuko, at walang mukha nagdarasal sa wikang hindi nila maintindihan. Sa altar, naroon muli ang lalaking nakaitim, nakatalukbong ang ulo, at nakaharap sa baligtad na cross. Hunti-hunti itong humarap sa kanila, at sa ilalim ng talukbong ay walang laman, pawang dilim at 2 pulang mata lamang. Biglang nagsara ang pintuan ng kuweba, at isa-isa sa mga investigator ay nawalan ng malay. Ang natira lamang ay si Padre Ernesto. Isang paring sumama sa kanila upang magbigay ng dasal at basbas. Nanininig man, lumapit siya sa gitna. Kinuha ang hawak niyang krus at buong lakas na sumigaw. Sa ngalan ng Diyos na buhay, bumalik kayo sa kailaliman kung saan kayo nabibilang. Humalingaw ang buong kuweba. Nagsigawan ang mga anino, nagliyab ang altar. At unti-unting nagsimulang maglaho ang mga nakaputing nilalam. Ang lalaking nakaitim ay nagpalabas ng matinis na sigaw bago tuluyang nawala na barang bula. Nang magising ang mga investigator, ligtas na silang nakalabas. Ngunit ang simbahan bato ay tila nagbago, wala nang maririnig na kampana. Wala nang nakikitang anino, ang paligid ay naging payapa, at ang mga taong dating dinadala ng dilim ay muling nakapagpahina. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga taga-Laurel na sa tuwing may dadalaw sa simbahang bato, ramdam na mas magana ang paligid, hindi na multo ang nandoroon, kundi ang mga kaluluwang napalaya mula sa walang katapusang misa ng dilim. At ayon sa matatanda, sa tuwing sisilip ka sa loob ng kuweba, may makikita kang maliit na liwanag na hugis cross, paalala na kahit gaano kadilim ang nakaraan ng simbahang bato, nanaig pa rin ang liwanag. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movies sa aking YouTube channel at huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.